you. Sa atong tinahod, minahal nga Presidente Rodrigo Duterte, sa atong gidaog-daog, pero minahal nga Gobernador Edwin Obahib, Mayor Congressman Sid Ungab, Congressman Bebot Alvarez, Mayor Baste Duterte, Vice Mayor Alan Rillion, sa atong mga kauban nga mga opisyal dinhi, kaninyong tanan, mga taga-Tagum o Davao del Norte, maayong gabi. Nakadungog mo di atong taong ning singgit dito sa Liwasang Bonifacio, nga kung anaalang si Lisa Marcos sa akong atubangan na ako na nang gilaparo wala og tuo. Nakadungog mo to? Ako to. Ako to. Gipakita na ko sa inyo ha, nga maisog ang mga bisdak, ang mga Bisaya. Okay. Nga naman yun nga gusto mo yun akong laparuhon si Lisa Marcos. Dili. Kung ang karabaw ang national animal o ang sangpagita ang national flower, si Lisa Marcos ang national problem. Maon ang gusto yun ako laparuhon. So, magsugod ta. Nga namang si Lisa Marcos man ang national problem, mga kaigsunan, ako ang numero 1 kontra ni Smartmatic. 14 katuig gilaban nako ang atong nasod nga wa mo kahila kanako, wa mo kay bao, manay glenchong sigig bato kang Smartmatic para malimpyo ang atong piniliay o makapili tag mga hapsay nga mamumuno para kanato o mabag-o manunta ang dagan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. 14 katuig nawagtang si Smartmatic, kaluis Ginoo. Nawagtang na disqualify, pero una natangtang si Smartmatic sa ako pakikingon, unong ko katuig nga nagsilbi, nagtrabaho, nagboluntaryo niining duha ka mag-asawang Marcos, si Lisa o si Bobong Marcos. Unong katuig nga walay bayad bisag piso. Bisag unsang oras sa tawgon ko, Glenn Buhatan na. Ning testigo ko sa Senado, nga ni atong 2016, 459 ka presinto nag-transmit na, usa ka adlaw, una mag-eleksyon. Upat ka buwan, gipatay ang akong personal aid sa mga pulis. Gitorture, gipatay. Ang nintabang nako si President Duterte, di ko kalimutan na. Iyang gipa-investigar sa NBI. Pero, ang akong nadawat kang Marcos, buwaks patay. Maura. Maura yun. So, siya po'y nag-ingon ako, nga ngadto sa headquarters, bisag kaduha lang sa usa ka simana. Nya, pila may akong bayad nimo? Di ako sa gingnan nga, 6 na taon na nga akong nagsilbi sa inyo, wala ka naman binayad kahit piso, ba't ako magpababayad ngayon? Tapos ingon siya, sige, basta pag nanalo tayo, gagawin kitang kumilik komisyon na tapos gagawin kitang chairman. Dinalipay ko kay matanggal na ako Smartmatic, malimpyo inyong pinili ay makapili mo saktong libdong nga leader. Sus, pagka Marso 2022, gibaligya naman ko sa kang Smartmatic. Nag-meeting ni Lisa, unya, may duha ka buok kauban niya, diri ko. Niingon, bitaw na siya, guys, I will meet the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me. Kumbaga, bye. Mag-meeting ko ang tag-iya sa Smartmatic. Kinahanglan ko 2 ka technical guys. Humanlingi sa ko, gidurop ako. But not you, because they hate you so much. Kay bao na kung giputol na akong leo, gibutang na silver platter, gihalay kang Herodes. So, kita ninyo, on sa ka-traidor, si Lisa Marcos? Oh. Mao niyang nahitabo. Kay bao sila, nga si Vice President Sara Duterte was very popular. Kaya ang tatay, popular kayong presidente. So expected na taas ang boto ni VP Sara Duterte. Pero lig-on ang kontra ni Bobong Marcos kasi incumbent Vice President. So ang expected, mubo ang boto ni Bobong Marcos, taas ang boto ni Sara Duterte. So sa may gimagic ni Lisa Marcos, kipataas ang boto ni Marcos para mudikit sa kang Sara Duterte.
Kay kung taas kayo ang boto ni Sara Duterte, unya mubo kang Marcos, kitang tanan maglantaw kang Sara Duterte as the true leader. Nya weakling pa kay Marcos as somewhat recipe for disaster. So karon mo na magic nila, gitaas ang boto ni Marcos. Wa may problema siguro kuning daog siya og tinunud-anay, pero ayaw dugangi imong boto. Kay kana panikas na. Og manikas gani ka sa boto, tikasan sa kaskatawhan mo. Bitaw nang wa matuman ng 20 pesos ng bugas. Oh, di ba? Oh. So karon, gipadaog pod sa Smartmatic iyang anak. Nya human, gikalimtan ako, gilabay na ko sa basurahan. Wa na ko imbitara silang inauguration. Anyway, wa po niya tumana iyang saad. Wa po kuning apply. Kaya bawo naman kung gitraidoran nako. Nauna pa kong katraidor kontra kang Pastor Kibuloy, kang SMNI, kang Sara Duterte, o uban pa ako'y nauna. So, wa kuning apply. Human ila kong tagaan og posisyon. National Telecommunications Commissioner. Gidawat nako. Abi ninyong ano? Mubo na nga posisyon, pero gidawat nako kay gusto na akong dublihon inyong pre-data. Oh, gusto na ito na akong dublihon ninyong pre-data. Akong brasuhon si Globe, si Smart, o si Dito. Huma, nakarealize sa mga tikasan nga, nganong si Glitchong man ninyong gibutang din na sa NTC. Pagmanikas ta mo agi sa election sa telco, ang data, makita ni Glitchong mabuking ta. Gibawi akong appointment. Human, gipapili na po ko. Gipapili na po kong posisyon. Inyo na lang na, di na ko. Ngayon ko, sige, mamili mo. Ilaglag ninyo si Smartmatic publicly, o niya i-blacklist, o ako maglaglag ninyo para malaglag si Smartmatic. Di ko no pwede buhato ni Bongbong. Akay baho na gyud ko, nga nanikas gyud din itong eleksyon. So muna, nag-execute ko kapidibit, akong gipakita nga, maunay na hitabo. So, karon, mga kaigsunan, ang tinuod nga leader, pinakataas nga leader, nga tinuod nga gipili, properly, legitimately, correctly, si Sara Duterte. Dili si Marcos Jr. Dili yun si Marcos Jr. Mubarog ko, pinaninindigan ko ang sinasabi ko. Hindi si Marcos legitimately elected. Dahil sa improper meeting, illegal meeting nila ni Lisa Marcos at ang owner ng Smartmatic. Sinong nagsabi? Si Lisa Marcos. Another issue, dito sa West Philippine Sea. Sa panahon ni President Duterte, wa man na i-water cannon atong Coast Guard ships, di ba? Wa may nasamdan nga tripulante sa atong Coast Guard. Nga naman, siguro mo, itong giingon ni Marcos, gentleman's agreement, ingon si Presidente, o sige, Presidente Duterte, watay labtanay ha. No. Pero nga naman, karon ang China, nabayolente naman. I can offer you an explanation. Unom ko katuig ang trabaho nila. Yan ang unom katuig na nagprotesta si Marcos, gitabangan sila sa China. Gisuportahan sila. Ang mga negosyanteng insik, gipatay up sa mga Philippine business, may komisyon sila dito. Okay? Kunya, pagkadaog na, di gani, sa yung opisina ni Lisa Marcos, na dito'y takong Philippine flag, sa pika side may Chinese flag. So, karon ning daog na, ning luhod si Marcos dito sa mga Amerikano. Nga naman, kada buwan mag-dinner mi dito silang balay. Muingon ginas Marcos, ang mga Amerikano ang nagtanggal sa akong amahan. So, sobra kayo ka-deep-seated ang iyang insecurity sa mga Amerikano. Mo nang ning luhod siya dayon dito. Siyempre, nasuko ang China. Wag yung kay utang buot kang kuting ka. Wag yung kay utang buot. Wag yung kay di ka kay bawa mo sukli sa kaayo o kabubuton. So mo nasuko ang China, mo na nagpersonalan. So, kining tanan, ang nagbani obra ni si Lisa Marcos, mo bitaw na ko, siya ang national problem. Unsaon taman, ang iyang presidente, ang kanang naglingkod ron, di magkumutawag ni Marcos na presidente, ang naglingkod ron des opisina sa Presidentes Pilipinas, istatwa raman na, manikim rana, o di kaya masitira, flower pot. Ang nagpadagan ining tanan, si Lisa Marcos.
Oh. Onya, ang iyang long-term goal, ang gusto ni Lisa Marcos, himuon po niyang presidente ang iyang anak. Oo. So karon, siyempre, na-involved din si Lisa Marcos kay nag-successful man siya pagpalingkod kang Bobong Marcos. Pinaagi sa Smartmatic. So karon, di man pwede kay bata pa man yung anak. So kinahanglan niya isaksak si Tambalos-los sa 2028 to 2034. O niya, iyang anak sa 2034 hangtod 2040. My goodness, I cannot imagine this country and siya ang nagbuot anang tanan. Sanglit mga kaigsunan. Kay 15 minutes sa makodire. Tanaw-tanaw ito sa kong rilo. Ayaw tagtugot nga magmadaugon si Lisa Marcos sa iyang pagmaniobra sa kinabuhi o kaugmaon sa kada Pilipino. Dili lang din sa Tagum, dili lang sa Davao del Sur, sa buong Pilipinas. Huwag nating hayaan na magwawagi si national problem Lisa Marcos para apihin tayong lahat. Kaning nahitabo kang Gobernador Bahib, dili ni mahitabo kung walay pagtugot ni Lisa Marcos. Believe me. So, kaning ilang trabaho, ikining ilang People's Initiative, private initiative with Tambalos-los, ato ning babagan mga kaigsunan. Kaya kung dili ta mo babag, magmadaugon si Lisa Marcos, kitang tanan ang alaot. Gusto ba ninyo maulang gihapon ni ang klase sa atong pagkinabuhi? O gusto nato kabuton ang kabaguhan sa kinabuhi sa kada Pilipino? Kaniadto, hamidagan ko, pagka-congressman, wabay ako mo agig barangay captain, diritso ko, pagkahuman law school, ning dagan ko, congressman, ning daog ko. Ang akong kwarta, usa kagatos. Ang kwarta sa akong atbang, usa kalibog, usa kagatos. Ginuga pag hindi ako usa kagatos. Pero ning daog ko, tungod kay nagsuwat ko sa katawhan, niingon ko sa ilaha, karon pa lang, nagpasalamat na ako sa inyo, sa inyong pagsalig nga ihatag ka na ako, ugma, election day. Silpihan ko kamog timinod anay. Okay, tuman na ka ang akaw saan. Sanglit mga kaigsunan, nagtuo ko sa atong mga komunidad. May kapasidad ang atong katawhan mo, pili sa saktong leader. Basta, patas lang ang piniliay. Pero kung naa si Lisa Marcos, may patas mga kaigsunan. Mauna ang national problem nga atong giatubang karon. Sanglit, babaga na to ang ilang People's Initiative kay nagsugod na raba sila og hisgot og political amendments. So mao lang na akong ibilin kaninyo mga kaigsunan, kitang mga tatay ug nanay, lola ug lolo, ate ug kuya, tanawan ninyo inig uli ninyo, tanawan ninyo inyong mga anak, inyong mga apo, inyong mga igsuon nga mga bata pa kaayo. Dili sila makasukol para sa ilang kaugmaon. Dili sila makatingog para sa ilang kaugmaon. Kinsa man ang mutingog, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si lolo, si lola, kamo ug ako. Sanglit magkahiusat ang tanan, nga babaga nato ang ilang mga bala aron magmadaugon ang kada Pilipino, mabago ang dagan sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Mga kaigsunan, ako ning ibilin kaninyo, anaa sa inyong mga kamot ang gahom para mabag-o ang dagan sa inyong kinabuhi. Magkahiusat ang tanan. Dagan sa